mga mamshis, magandang araw sa inyo lahat at sa inyong mga viewers. Muli, nandito na naman po ang inyong madiskarte sa kusina na kung saan ibabahagi ko sa inyo ang recipe ko ng pandesal. At hindi na nga natin to para patagalin pa, uumpisahan ko na at yung recipe ay ilalagay ko sa description box. Dito sa mixer, ilalagay ko lang yung brown sugar. Pwede kayong gumamit ng light brown or white. Ilagay na rin natin yung iodized salt, pati na rin ang tubig. Paalala ko nga lang pala, ang ginamit kong tubig ay malamig para po hindi kaagad uminit yung ating dough. Ngayon, ilalagay ko na rin yung vegetable oil. Pero hindi lang naman po vegetable oil yung pwede natin gamitin. Pwede rin kayong gumamit ng cooking oil, kahit anong oil dyan. Coconut oil or minola, pwede po yun. Isabay na rin natin yung melted butter. Na-cool down ko na to, hindi na siya masyadong mainit. Ngayon naman, ilagay natin yung bread improver. Kung wala kayo na tong bread improver, pwede po yung wala. Ganyan pa rin po yung recipe, tatanggalin nyo lang talaga yung bread improver. Nakakatulong lang to sa ating tinapay para mas maging maganda yung texture niya. Ngayon, papaandarin ko na yung aking mixer para matunaw po yung asin natin at yung asukal. Para pag nilagay natin yung harina ay mas mabilis na siyang aalsa. Ayan, kita naman dito sa ating mixture na tunaw na siya, kaya ilalagay ko na yung harina. Ang ginamit ko nga po palang harina dito ay yung bread flour or yung tinatawag na third class na harina. Ilalagay ko na rin po yung instant dry yeast. Okay lang po to kahit huli natin siya ninagay kasi instant siya, hindi na natin siya kailangan i-bloom or paalsahin. Ayan, at ngayon papaandarin ko na yung aking mixer. Depende po sa minuto yung gamit nating mixer. Kasi pag gantong spiral mixer, mas mabilis siya kasi damihan po yung aking recipe. Kung gagamit kayo ng stand mixer na mga pangsarili nyo lang, obserbahan nyo na lang hanggang sa maging elastic yung inyong tinapay. Kasi yung stand mixer po ay mabilis uminit. At pagka uminit po yung inyong mixer, minsan nahahawa yung inyong dough at pwedeng hindi siya umalsa kapag namatay yung yeast pag sobrang init po nung inyong dough. Kaya minsan hinahawakan ko po yung ilalim nung bowl. Pwede rin po kayong gumamit ng kamay, masa-masa lang. Minsan mas maganda rin po yung ganun, yung mano-mano para ramdam nyo yung hinahalo yung harina. Hindi ko na to i-skip itong video to para makita nyo unti-unti yung pagbabago ng ating harina. Tignan nyo, medyo kumikinis na siya. Ito, na-mimix ko na siya ng mga 4 na minuto. Kung mapapansin nyo, tignan nyo yung pagmimix ko, medyo basa-basa po yung kanyang harina. Ganyan po talaga yung aking recipe para siguradong malambot yung tinapay kahit 3 araw na. Ayan, nakita ko nga na nahalo naman na lahat ng aking siya ng mga 7 minuto. At ngayon, dito sa aking planggana, nilagyan ko lang siya ng butter. Pwede kayong gumamit ng lard, vegetable shortening, o kaya yung margarine. At paalala ko lang, kapag magmamasa kayo gamit ang inyong kamay, siguraduhin nyo na malinis na yung kamay nyo at maglagay kayo ng konting mantika o butter para hindi dumikit sa palad nyo yung harina kasi medyo malagkit talaga siya pag galing sa mixer. And dahan-dahan natin siyang masahin. Ang pagmamasa po nito ay hindi nakukuha sa bilisan. Minsan kasi parang nai-stress din yung dough, kaya mas maganda po na sigurado tayo na dahan-dahan lang. Aalsa din naman po yan unti-unti. Ang pag-alsa naman po niya ay oobserbahan lang natin. Ito nga po palang recipe ko ay pang 2 kilo kasi pang benta to. Kung gusto yung konti lang at pang sarili, hatiin nyo na lang po yung recipe ko. Ngayon, paalala ko nga lang rin pala, pag galing sa mixer, kailangan natin ipahinga at least mga 5 minuto. Tatakpan lang natin siya ng tela para mag-rest at mas madali siyang ihulma kumpara sa mainit-init pa yung kanyang dough. Ayan, at dahil nga naka 5 minuto na, ito na yung ating harina, yung ating dough. Ngayon, ilipat lang natin siya dito sa ating lamesa. At ihanda na natin siyang i-grams. Kung gusto nyong saktong-sakto yung laki niya, pwede kayong mag-grams ng 30 to 35 grams. Pero sa akin, pipila-pilasin ko na lang siya kasi damihan po kasi to, mabilis tayong maaalsahan, maabutan tayo ng pag-alsa nito kung igagrams pa natin isa-isa. Tansyado naman po yung kanyang pagpipilas
Yan po ay sakto na sa mga 30 grams ang isa pagka umalsa siya. Saktong-sakto lang po yung laki ng tinapay. Yun po talaga yung pangbentahan na sukat ng pandesal. Bawal pong lumiit kasi baka magreklamo naman po yung mga bibili kung liliitan natin siya. Ang pagpepresyo naman po nito ay depende dun sa mga sangkap na ginamit nyo. Ayan, at dahil nga nahulma ko na lahat, ito na siya. Ngayon naman, bibilugin natin isa-isa at sasawsaw natin siya dun sa breadcrumbs na ginawa natin. Yung po ay yung mga tinapay na luma na tinost lang namin. Ayan, tulad nito, ganyan lang siya. Kuha tayo ng isang piraso. Tapos, pisa-pisain natin at bibilugin. Ayan, ganyan siya. Pwedeng sa kamay nyo na lang siya bilugin. Pwede rin naman sa table kung gusto nyo. Pero dahil nga damihan to, sa kamay ko na lang siya binibilog. At ngayon, isawsaw natin sa breadcrumbs. Pwede rin kayo bumili ng breadcrumbs kung pang sarili nyo lang naman. Dahil nga ito'y damihan, gumagawa kami ng sarili namin breadcrumbs. Pinulbos lang namin yung tinost namin na tinapay. Pwede nyo rin siyang gawing ganito, i-flat nyo tapos hilahin nyo yung dulo. Make sure na pinisaan nyo yung dulo para mag-lock siya. Ayan, ganito, ikot-ikot nyo lang. Para na siyang Spanish bread, 'di ba? Pero maganda rin kasi pagka pinilas niyo yung tinapay, may hilat siya. Kitang-kita niyo yung kanyang texture. Pwede niyo rin yan lagyan ng palaman kung gusto niyo. Margarine kung Spanish bread ang gagawin nyo. Pares lang din naman yan ng timpla sa pandesal. Iniba ko lang ng korte para may choices kayo. At itong recipe to, hindi po siya pang overnight. Papaalsahin ko lang siya ng 2 to 3 hours. Ayan, at dahil nga umalsa na yung ating mga pandesal at yung ating bread roll, ayan o, wala siyang palaman kaya hindi siya Spanish bread. Isasalang na natin siya sa ating oven. Kung nalalakihan kayo sa gantong tinapay, ayan, kasi pang sarili lang din naman namin yan, pero yung iba ibebenta. Dahil nga 30 grams siya, pwede nyo siyang ibenta ng 4 pesos. Minsan nilalagyan namin siya ng cheese, nagiging 5 piso. Kasi nga medyo malaki siya kumpara dun sa ibang pandesal. Meron kasing tigdo-2 lang, pero yun po ay 20 grams lang ang isa. Medyo maliit, kahit paalsahin mo, ganoon lang siya talaga kaliit. Ayan o, tignan nyo naman kung gaano kakinis at pantay-pantay yung kanyang laki. Yan, isalpak na natin siya dito sa atin oven. Preheat ko nga po pala yung oven ko ng 15 minutes. Ang temperature ko dito is 180 degrees Celsius. Ngayon, lulutuin lang natin siya ng 14 minutes. Dahil nga, 2 layer itong aking oven. 7 minutes po dun sa ilalim. Tapos mamaya, pagpapalitin ko siya ng pagkatapos ng 7 minutes, doon naman sa baba yung nasa taas para pantay na pantay yung pagkakaluto. At ang aking oven kasi ay single burner lang. Ayan o, ganyan siya sa ilalim. Hindi siya yung di kuryente. Mas tipid kasi to kapag magbebenta kayo. Ganyan dapat ang gagamitin pang bakery. Ayan, at dahil nga naka 7 minuto na siya, tignan nyo rin. Pwede nyo naman buksan unti-unti dahil hindi naman pumaselan yan. Medyo pumula na kasi yung tabi niya kaya pagpapalit-palitin ko na. Yun nandun sa kabilang tabi, ililipat ko dun sa kabilang dulo para pantay na pantay yung kanyang pagkakaluto. Hindi mahihilaw yung nasa gitna kasi may iwanan ng pagkakaluto yung nasa gitna kung hindi natin siya papalit. Ayan, tapos yung nasa taas nilipat ko sa baba para yung ibabaw naman niya yung matotoast. Kasi kanina yung nasa ilalim, ang naluluto mabuti is yung ilalim lang niya. Ayan. Pag naayos na natin siya, lutuin lang natin siya ng mga 7 minutes ulit para pantay na pantay ang pagkakaluto. Ayan, at dahil inorasa ko naka 7 minuto na ulit, ayan na siya o. Tignan nyo, pwede nang ibenta yung ganyan o. Nagdidikit-dikit po talaga yan, natural po yan kasi umaalsa yung tinapay habang naluluto. Ayan, tignan nyo naman yung texture ng tinapay, di ba? Alam nyo, tumatagal to ng 3 araw. Pagka medyo tumigas siya ng konti, iinit nyo lang, lalambot ulit to. Pang negosyo talaga tong recipe to, kaya sulit na sulit. Ito, ipapakita ko sa inyo, kahit medyo mainit-init pa siya, tignan nyo, napaka lambot ng loob niya. Tignan nyo naman, medyo basa.